we're scared of change, or we're creatures of habit. Yeah. But we just needed that little push, and honestly, I don't think we can ever go back. Ever. Okay, just for a short time, and you're this certain that this is the way to go. The BYD Seagull, electrify your first. Hey everyone! Welcome back sa ating channel, Go E-Vehicle. At nandito ulit tayo sa Ibu City, Kawit, Cavite. Natatandaan nyo, nung nakaraan ay meron tayong ni-review na, yun nga, yung tinatawag nilang Dolphin Mini. Okay? Ito yung BYD Seagull. Nung nakaraan, ni-review natin to, but hindi mismo yung BYD ang may dala. But now, BYD mismo ang nag-o-offer na ng BYD Seagull. And pag-usapan natin kay EV, ano ba yung mga bago? Ano ba yung mga meron dito na wala dun sa una nating review? Actually, parang update review na lang itong gagawin natin dito sa BYD Seagull. At syempre, yung presyo mag-usapan natin. I think mas maganda ang presyo ngayon kesa nung una nating tong na-review. Tara ka EV, let's go! Welcome to Go E-Vehicle, your go-to channel for electric vehicles, including the latest trends, update, insightful discussion, and EV reviews. Okay, EV, bago tayo dumako sa ating review or update nitong BYD Seagull, i-test drive muna natin kasi hindi naman natin ito na-test drive last time. And now, meron tayong chance na ma-test drive itong BYD Seagull. Okay? So, tara! Let's go! Ayan. So, ayan na. Please close the door. Okay, bukas na. Oh, alright. Sige. Test drive. So, ayan. Pagdating sa handling, it's good. At gandang-ganda rin ako sa handling nito. Parang Dolphin lang din. Okay, dito. Testing natin yung speed. So, try natin yung sports mode. Mabilis din ka EV, may hatak din pagdating sa kanyang sports mode. Yun nga, lagi kong binabanggit na pagdating sa mga EV, seamless. Ito, nasa 83 kilometers per hour na tayo sa ganong sa ganong kaikling pagmamaneho natin sa sports mode. So, may power, yung power pag-uusapan. So, check din natin, tingnan natin dito ka EV, yung turning radius niya. Ayan, meron tayong 3 linya rito, kung makikita nyo. So, tingnan natin kung aatras pa ba tayo, or okay na yung 3 linya na yan para makabuelta tayo. Check natin. Right. So, check natin kung ubra, kung okay na ba yung 3 lane. Oh, wow! Okay naman din yung 3 lane. Ayan o, isa pa. Basta todo lang yung ating Alright. Dahil nga maikli ito, okay na yung 3 lane. Okay? Para makabuelta tayo. Kung nasa 2 lanes lang tayo, ay isang atras lang, okay na. Diba? So, sa handling, wala akong problema. It's like BYD Dolphin. So, eto na. Sports mode ulit tayo. Grabe. Ayan. Mapapansin mo dito ka EV. Yun nga, yung stability, yung kanyang, yung control nung sasakyan, di ba? May control ka eh. Bilis, oh, di ba? Galing. Sa full brake,
Okay, sa full brake natin, okay tayo sa full brake. So, isa pa. Tingnan naman natin yung normal mode. So, pababa tayo from sports mode to normal mode. Check natin. Okay, isa pa. Okay. Okay. Pagdating sa normal mode ay parang medyo bumaba yung acceleration natin. Pero may power pa rin. Eco modes is good na rin. Lalo na kung city driving lang din naman. Grabe, ang galing. Pagdating sa cornering, kahit mabilis ka ka-EV, ay alam mong stable. Siguro dahil nga siguro mabigat din itong EV na ito kumpara sa mga normal nating mga ginagamit na mga gantong size na EV. For me is okay na to. So, nakapag-drive na tayo ng I-10 before sa expressway. Yun ang ginagamit ko dati pag umuwi kami ng Pampanga. Pero eto, iba. Pagdating sa expressway, mas stable ito. At pagdating naman ka EV, sa kanyang suspension ay naka back person strut ito pagdating sa front, at sa kanya namang rear ka EV ay naka torsion din. So for me, okay na rin naman ito para sa ganitong entry level of EV. Okay, sa mga ka-EV natin dyan na gusto na mag-try ng EV, ito ang ino-offer ng BYD para sa mga first movers na gustong mag-try ng electric vehicle. This one is the best, okay, para sa mga beginners ng EV. Actually, this model is good enough na para sa mga beginners na, no? So sa looks naman ay hindi naman ito papatalo dahil tingnan nyo naman yung looks, di ba? Isang Lambo looks, di ba? Pagdating sa Huracan eyes niya, di ba? Yung kanyang dalawang headlight, napakaganda. Siyempre, hindi napapatalo to pagdating sa mga kasing category niya, like yung Mirage, Wigo. Yan yung mga lagi natin nakikita sa kalsada. But now, meron ng electric vehicle na pwede nating makonsider. Bukod sa brand, maganda yung brand, BYD ito itself ay maganda. Alam natin ay hindi tayo matatalo dyan. Diba? BYD yan eh. One of the largest EV manufacturer sa buong mundo. Are you always stressed about your office printer and always running out of ink? SMRG offering a printer for rent, unlimited ink and no maintenance. Please call our contact number or message us on Facebook page. Thank you. One of the best entry-level EV ngayon na nasa Pilipinas na itong BYD Seagull. Ang dami niyang mga key advantage over sa mga similar EV na competitors nito and also for the ICE competitors. Ka-EV, pakitype naman sa ating comment section kung ano yung mga naiisip nyo na sa tingin nyo na competitors nito is either EV or ICE vehicle. Okay, balik tayo sa ating pinag-uusapan. So, sa looks ay may pagka Lamborghini, kaya nga tawag ko dito ka-EV ay Lamborghini. Syempre, because of the Huracan headlights. By the way, naka-projector LED lights na ang ating mga headlight with combination of LED DRL lights. Okay, the BYD Seagull ay merong 3 available colors. Apricity White, Dylan Black, and itong ating nire-review na Sprout Green. Para sa akin ka-EV, mas gusto ko tong ganitong kulay na Sprout Green. Medyo kakaiba at syempre agaw tingin ito kapag nasa daan na tayo. Okay, naka-manual folding pa ang ating mga side mirrors but naka-power adjustable naman yung mga mirrors nito. So meron siyang signal light and here at the driver's side ay meron siyang NFC reader na itatap mo yung NFC card natin to access the car. At isa pang upgrade nito ka-EV versus dun sa nauna nating na-review ay naka 16-inch alloy wheels na ito kumpara dun sa hubcap before na ating ni-review. So dito, ang kanyang tire size ay same pa rin naman, 175 by 55. Naka 4 wheels disc brake na itong ating Seagull na EV. And sa front nito is ventilated disc brake and sa rear naman is solid disc brake. And of course, sa side nito ka-EV, mapapansin mo na nakadagdag forma yung nag-overlap sa bawat pinto niya
yung kanyang mga black matte lining. Okay? So, hindi na siya nagmukhang plain. So, nagkaroon siya ng another design or identity pagdating dito sa kanyang side. And at the back ka EV, it has also a good looking tail lamp na meron siyang continuous striking LED bar na para pagsamahin niya yung each tail lamp nito. At dito sa bandang taas ay meron siyang high-mounted brake lamp na maganda for more visibility again sa ating mga kalsada. At isa pang maganda ngayon ka EV, yung kanyang BYD logo dito sa likod. Kasi before ay Build Your Dream Shoe nakalagay dito. And now mas okay para sa akin itong logo lang ng BYD. Minimalist but elegant kung iyong titingnan. Dito sa baba, meron siyang EV emblem. Pero before, meron tong Chinese character or Chinese alphabet. And here at the right side, meron siyang BYD Seagull emblem. At meron siyang 3 rear sensor dito for assistant na rin pag umaatas tayo. So, same like before, meron itong 230 liters cargo capacity. You can pull it down 100% yung second row kung kailangan mo pa ng more space. Meron itong tire repair kit na available. And also, one of the key advantage dito, you can charge it anywhere, any charging station kasi naka-type 2 CCS2 na ito. And ang maganda rito, naka B2L or vehicle to load ready na ito with adapter. And of course, free na rin yung kanyang wall-mounted charger na 7 kilowatts and pre-portable charger. Okay, pag-usapan natin yung kanyang charging time. Sa DC, meron siyang 30 minutes from 30 to 80%. And from AC naman, ay meron siyang 5 hours from 0 to 100%. So pagdating naman sa kanyang battery type, okay, ito yung pinakamaganda rito kay EV kasi BYD Blade battery na ito, lithium-ion phosphate. So meron itong capacity na 30 kWh and sa kanyang driving range kay EV, meron itong 300 kilometers range as per NEDC. So, pagdating sa kanyang top speed, 100 kilometers per hour, acceleration rate nito ka EV, 0 to 50 kilometers per hour, ay 4.9 seconds only. At sa kanyang powertrain ka EV, ang motor type nito is permanent magnet synchronous motor. Ang motor power nito is 55 horsepower and 135 Newton meter of torque. Front wheel drive naman para sa kanyang drivetrain. Para sa ating nire-review na Sprout Green sa kanyang interior color design, naka black and light blue leather accent finish combination na itong unit na ito. Black and dark blue leather accent finish combination naman pagdating sa kanyang apricity white and Dylan black. At dito sa kanyang armrest, dito sa kanyang pinto ay meron siyang soft leather na para hindi naman masaktan yung ating mga siko. Kaibi, if you like yung mga ganitong interior, katulad ditong ating nire-review na black and light blue color combination, maaliwalas sa pakiramdam kaibi. Siyempre, yung kanyang mga seats naman dito kaibi, naka-combination din naman sa interior color nito. So, leather seat na rin yung mga upuan hanggang sa likod. Dito naka-tilt adjustment na ang ating power steering wheel with leather wrap na. Okay? Nandito makikita mo yung cruise control button and other button para sa ating 7-inch LCD panel display. And here, the right side, makikita mo yung controls for multimedia playback and also a button for our rotatable infotainment touchscreen. Pwede mo itong i-landscape or naka-portrait view. Depende yan sa'yo ka-EB kung ano yung preference mo. Okay? Ang size nito ka-EB ay 10.1 inch. And sa kanyang aircon, meron siyang physical switch and touchscreen integrated. For me ka-EB, mas gusto ko yung meron siyang physical switch. Okay? Mas gusto ko kasi yung kinakapa ko na lang yung aircon at hindi ko na kailangan tingnan pa. Pero, it's a good thing na merong option itong BYD Seagull. Sa connectivity naman, it has Apple CarPlay, Android Auto, and also a USB connectivity. At syempre, di mawawala yung Bluetooth connectivity para sa hands-free calling and audio streaming. By the way, isang maganda dito sa mga electric vehicle, katulad itong Seagull, naka-OTA updating or on-the-air updating. So, madaling ma-upgrade yung kanyang system na parang cellphone lang natin na anytime pwede nating ma-upgrade or ma-update
yung kanyang system. And sa rear view mirror, naka manual dimming, and of course sa pagdating sa ating sun visor, sa driver side and passenger side, both side ay meron siyang vanity mirror and illumination lights. And of course, hindi mawawala yung dalawang cup holder natin dito sa ating central console. Meron din itong wireless charger and a Type-C outlet available dito sa baba, and also a 12 volts na power socket. Sa ilalim ka-EB, meron din siyang space para sa ating mga belongings o mga dala-dala or like bags na pwede nating ilagay dyan. And other convenience ka-EB, syempre, of course, keyless entry na itong ating Seagull. Okay? Full start button, meron siyang follow me home lights, and also all-powered na yung touchdown window niya. Meron siyang voice command ka-EB. Try natin. Hi BYD! Right ka-EB, dito sa loob, dito sa second row. Look at the second row. Ito yung seating position ko sa harap. So, kita nyo naman, sobrang luwag pa rin. The headroom, ayan. At least, hindi pa rin ako mauuntog as a 5'6". So, right. Siyempre, meron dyang handle dito. And sa kabila din. So, maganda. So, sabi nila dito is pang 4-seater lang. Katulad ng sinabi ko, kung dalawang ako, medyo masikip na rin dito sa gitna. But kung regular size lang yung uupo dito sa gitna, ay pasok na pasok pa rin naman. So I mean, kung regular size lahat na hindi katulad ko na medyo malaki, ay sakto dito yung tatlong uupo para dito sa second row. Dito sa kanyang likod ng kanyang upuan ay meron mga pockets both side, and of course utility tray dito sa baba para sa cellphone or kung ano man yung gusto mong ilagay. And both side may mga hooks ito na pwede natin sabitan. And also has a karaoke app. What kind of car has a karaoke app, and it makes outings with your friends and family so much more fun? And of course ka-EB, lahat ng BYD ay merong BYD app na pwede mong ipa-install sa kanila. Panoorin mo na rin ka-EB yung ating video about the BYD app, kung gaano ito ka-useful kapag meron kang application na katulad nito. For safety and security features, first, airbags. Meron ito sa driver, passenger, and side curtains. Traction control system, electronic stability control, anti-lock braking system, hydraulic brake assist, electronic brake force distribution, vehicle dynamic control system, and also control deceleration for parking brake, comfortable stop, coordinate regenerative braking system, hill start hold control, tire pressure monitoring system, electronic anti-theft system. Alright, ka-EB, ang dami natin mga nabanggit dyan, na mga key features, key advantage ng electric vehicle ito versus sa mga ICE vehicle and other EV competitors ng electric vehicle ito. So, ka-EB, kung meron ako mga hindi nabanggit, nasabi, patungkol sa BYD Seagull, pwede nyo panoorin yung ating unang review. Baka doon nabanggit ko yung ibang mga features na meron ito na hindi ko po nabanggit ngayon. Are you guys ready for the price? Ayan na guys. Okay. The vehicles will be available in all our current operating dealerships, BYD, BGC in Global City, Cebu, BYD Davao, BYD Makati, Quezon Avenue, Mandaluyong, the Glorieta Experience Hub. Alright, eto na, Am I going to see ka-EB. the price now? Really? Eto na. But before that, I just want to share. Very excited. I was approached by one of our associates from BYD Cars Philippines that one of our invited guests made a commitment for immediate purchase today. Ace, BYD Seagull, and her name is Patricia Zhao, the President and CEO of Omon Group. Thank you very much, Miss Patricia. Thank you very much. May benta na agad. Wow! First sale here. Okay. Eto na. Let's announce the price. Drum Right. rolls, please. Let's make some noise. Ayan na. The BYD Seagull at an introductory price of Alright. 890. Oh! Wow! Alright, ka-EB.
898,000 pesos. Our introductory price. This is Mababa great. sa ine-expect ko. Ang in-expect ko dito sa almost 1 million, siguro mga 900 something. But this one, guys, the BYD Seagull Our ay network. below 900 pa. Diba? Yes, ka-EB. Ayan, BYD Seagull is officially launched dito sa may Ayala Mall, Manila Bay. So, nabanggit natin kanina yung presyo, no? Sa totoo lang, I didn't expect yung ganong presyo. Akala ko ay nasa almost 1 million. Let's say nasa 990, ganyan. But this one, the BYD Seagull, ay almost 900 lang. So, ka-EB, if you like to know more about electric vehicle, please subscribe sa ating channel. Tara, let's go!